أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mayroon lamang akong ibabahagi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ito po ay na-lecture po ni Sheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, at may humiling na talakayin ko ito sa maiksing minuto, at ito po ay na-lecture niya, na ituro niya sa panahon ng pagdating ng coronavirus o yung sakit na ito na laganap na. Mayroong 6 na prinsipyo na dapat panghawakan natin sa panahon ng sakuna o kagipitan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon kung saan laganap na po ang coronavirus. So ito po ang una na binanggit ng Sheikh Doktor. Sabi niya, lahat ng nangyayari sa kalawakan dito sa mundo ay nakatakda. Ang unang prinsipyo natin ay al-imanu bi qadarillah. So lahat ng nangyayari dito sa kalawakan, tandaan natin na lahat ito ay nakatakda. Walang anuman na mabuti na darating sa buhay mo o masama na darating sa buhay mo. Mahawaan ka man ng sakit, hindi ka mahawaan ng sakit, maputol ang trabaho mo, hindi ka makabalik sa ibang bansa, kulang ang supply mo, hindi ka nakatanggap ng supply mula sa gobyerno, o anumang mga problema na darating sa ating buhay, lahat ito ay nakatakda sa atin. So yan ang unang prinsipyo natin sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng coronavirus, sa panahon ng kagipitan. Kasama sa haligi ng ating pananampalataya, al-imanu biqadarillah. Ang paniniwala natin sa takda ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay mabuti o masama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O kayong mga tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, antumul fuqara ilallah, kayo ay nangangailangan sa Allah. Antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghani. Ang Allah subhanahu wa ta'ala walang kailangan sa inyo. Al-hamid, siya ang karapat dapat na purihin. Siya ang karapat dapat na purihin. So tayo, mga kapatid, nangangailangan tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nangyayari dito sa mundo, tandaan mo lang, nakatakda lahat, kaya tanggapin natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Lahat ng nangyayari, anumang bagay na nangyayari dito sa kalawakan, ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat na magtiis tayo. Mabuti man o masama, huwag tayong maging reklamo. Yung mga nagpo-post sa Facebook, daming reklamo, pati ang kanila mga hinanaing ipinopost sa Facebook. So lahat ito, mga kapatid, tanggapin natin. Nakatakda lahat. Yan ang unang prinsipyo natin. Maniwala tayo na lahat ng nangyayari sa kalawakan ay nakatakda. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakakamangha ang mananampalataya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Nakakamangha ang mananampalataya. Lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay puro maganda. Walang masama, puro maganda. In asabahu sarra syakar fakana khairan lahu. Kapag may dumating sa kanya na biyaya, nagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ang mainam sa kanya. Wa in asabahu darra o sabar fakana khairan lahu. Kapag may dumating sa kanyang pagsubok, kalamidad, sakuna, kagipitan, anumang uri ng pagsubok ang dumating sa kanya, sabar, magtitiis siya, at yun ang mainam para sa kanya. So ang una,
na prinsipyo ng isang mananampalatayang Muslim sa panahon ngayon ay ang tanggapin ang takda ng Allah. Alam natin na matagal na tayo sa edad natin, siguro yung mga matatanda sa panahon natin ngayon, hindi pa sila nasubok ng Allah ng kagaya ng pagsubok ngayon. Hindi pa nila nakita noon ang kagaya na nangyayari ngayon, na iniwan ng mga masjid, walang sasakyan sa labas. Actually, kagabi lumabas ako, subhanallah, walang sasakyan sa labas. Dito po sa capital city ng Saudi Arabia, walang sasakyan. Talagang tinigil, tindahan, KFC, lahat ng mga mall, lahat ng mga mayayaman ngayon nakaramdam ng kahirapan. Naputol ang kanilang hanap buhay. Ang mga mahihirap mas lalong naghirap ngayon. So lahat ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na maaaring buong buhay natin ngayon lang natin ito nakita. Pangalawa na prinsipyo dapat na panghawakan ng isang mananampalatayang Muslim, kamalut tawakkul ala Allah wa tafwidul amri ilayh. Ang kaganapan, ang buong pananalig natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan natin manalig sa Kanya. Wala kang pera, wala kang trabaho, wala kang kayamanan, wala kang bigas, wala kang pagkain, dagdag pa dito, nasunog pang bahay mo. Subhanallah, meron pa mga nasunog ang bahay. Sa kabila ng coronavirus na hindi na nga pinapalabas, wala nang trabaho, naka-quarantine, walang hanap buhay, nasunugan pa ng bahay. Subhanallah. Hindi ba patong-patong ang pagsubok sa kanila? So, pangalawang prinsipyo natin ngayon, tawakkul ala Allah, manalig tayo sa Allah. Wa may yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuh. Ang sino mang manalig sa Allah, sapat na para sa kanya yun. Hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang matakot. Lahat tayo may biyaya. At hindi ka mamamatay hanggat hindi mo maubos ang biyaya mo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung tatakbuhan natin ang ating biyaya, law harab al-insanu min rizqi, la adrakahu kama yudrikuhul maut, fi ma'na qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung tatakbuhan mo at tatakasan mo yung biyaya mo, hahabulin ka niya. Nakagaya ng paghabol siya ng kamatayan. Lan yamuta banu Adam hatta yaktamila rizquhu. Hindi kailanman tayo mamamatay hanggat hindi mo makumpleto ang biyaya mo sa mundo. Kaya huwag kang matakot. Manalig ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang matakot na mahawaan. Huwag kang matakot na mamatay sa kahirapan. Huwag kang matakot sa anumang kalamidad, kagipitan na nangyayari sa atin. Basta manalig lang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manalig lang tayo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sabihin mo, Muhammad, sabihin mo sa mga tao, la yusibana, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo mahahawaan illa ma kataballahu lana, maliban kung ano ang itinakda sa atin ng Allah. Hindi ka tatamaan ng virus. Hindi ka mahahawaan. Hindi ka mamamatay. Maliban kung ano ang itinakda sa iyo ng Allah. Kahit nandiyan ka sa bahay, nagtatago na matagal na, kung takda sa iyo na tamaan ka ng virus, ay wala kang magawa. Yun ang takda sa iyo eh. Kahit na mag-quarantine tayo mga kapatid sa buong mundo, kahit na hindi ka lumabas, mayaman ka, mahirap, kahit hindi ka lalabas ng bahay, kung itatakda sa iyo ng Allah na tamaan, mahawaan ng coronavirus, ano magagawa mo? Kung la yusibana illa ma kataballahu lana, walang mangyayari sa atin maliban kung ano ang itinakda sa atin ng Allah. Huwa maulana, siya ang ating, sa kanya tayo humihiling. Siya ang tagapangasiwa, ang ating tagapangalaga. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. At sa Allah subhanahu wa ta'ala dapat manalig ang mga mananampalataya. Manalig tayo sa Kanya. Nawalan ka ng trabaho, manalig ka sa Allah. Nawalan ka ng bahay, manalig ka sa Allah. Pangatlo na prinsipyo ng isang mananampalataya, ar-ruju' ila Allah wa tawbatu ilayh. Ang magbalik loob tayo sa Allah. Pangalawang prinsipyo natin, pagka mayroong ganitong kalamidad, mayroong ganitong kagipitan, mayroong ganitong pagsubok, magbalik loob tayo sa Allah. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. So ang pangatlo, pagbabalik loob sa Allah, dahil pala itong coronavirus na ito, itong sakuna na ito, itong sakit na ito na laganap na hindi na kayang pigilan, ay dahil sa kagagawan natin, dahil sa mga kasalanan natin. Sabi ng Allah, ظهر الفساد, lilitaw ang kapinsalaan, ang kasiraan, ang kalamidad, ang sakuna sa kalupaan, kagaya ng coronavirus.
at sa karagatan. Maaaring mamamatay ang mga isda, mawawalan tayo ng biyaya mula sa karagatan, mapuputol ang hanap buhay mo sa karagatan. Walang pakinabang ang karagatan, lalabas ang tsunami. Dahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dahil sa kagagawan natin, dahil sa mga kasalanan natin. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, upang iparamdam sa kanila ng Allah ang ilan sa kanilang mga parusa. Upang iparamdam sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. So itong mga nagawa natin ay ilan lamang ito sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin dahil sa nagawa nating kasalanan. Sabi ni Ibn Abbas sa sinabi ng Allah na la'allahum yarji'un ay la'allahum yatubun. Nang sa ganun, baka sakali magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag hindi tayo nagbalik loob at nakalimot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sobrang saya natin, nag-i-enjoy, nagsasaya, bigla papadala ng Allah ang kanyang parusa sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong nangyari ngayon sa mundo. Sa sobrang mayaman na yung mga tao, sa sobrang nakalimot na yung mga tao, ayun, pinadala sila ng Allah. Nabigla, Pilipinas nabigla, hindi handa. Walang hospital, walang gamot, wala lahat. Buong mundo, hindi nakahanda. Nabigla kasi sa sobrang pagkalimot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang sinabi ng Allah. Falamma nasu ma dhukkiru bihi, nung makalimutan na nila ang babala sa kanila ng Allah, fatahna alaihim abwaba kulli shay, binuksan namin, sabi ng Allah, lahat ng biyaya sa kanila. Pupunta doon may biyaya, pupunta doon may biyaya, pupunta diyan may biyaya. Hatta idha farihu, at nung sabi ng Allah, sila ay masayang masaya na, itong mga taong to, nung sobrang saya na sila, hatta idha farihu bima utu, at nung naging masaya na sila sa aming ibinigay sa kanila na biyaya, nakalimutan nila ang Allah, akhadnahum bagta, bigla namin silang pinadalhan ng parusa. Bigla namin pinadalhan sila ng virus. Faidahum mublisun. Ngayon, wala na, sabi nila, wala na pag-asa. Hindi na kaya. Sumuko sila ngayon. Asan ang pinaka high-tech, ang Italy na pinaka high-tech sa pagdating sa medisina, pagdating sa gamot, nakaya ba nilang gamutin ang coronavirus? Asan? Asan ang pinakamagaling sa buong mundo na China? Na pinagyayabang ang pag-develop ng kanilang bansa. May nagawa ba? Walang magawa. Kasi sa sobrang pagkalimot natin sa Allah, magpapadala agad ang Allah ng isang parusa, ng isang sakit, ng isang sakuna na hindi napapaghandaan. So ngayon, ano nangyari? Sumuko. Sumuko ang bawat isa. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Kaya ang pangatlong prinsipyo ng isang Muslim, isang mananampalatayang Muslim, pagbabalik loob sa Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kung ano man ang dumating sa inyo na kalamidad, sakuna, yan ay kagagawan ninyo, sabi ng Allah. Kagagawan ninyo yan. Kaya ang susi, magbalik loob tayo sa Allah. Pang-apat na prinsipyo na kinakailangan ng isang mananampalatayang Muslim sa panahon ngayon ng coronavirus, espesyal ngayon sa coronavirus, yandagi lil abadi an ya'khudha bil asbab. Kinakailangan sa atin, sa alipin ng Allah, na gawin niya ang lahat ng dahilan upang maiwasan ito. Gawin mo ang mga kaparaanan upang maiwasan ito. Halimbawa, iwasan pumunta sa masjid dahil sa crowded, dahil sa mataong lugar. So iwasan natin. Hindi bawal yun. Hindi pinagbabawal na isara ang masjid pansamantala. Hindi bawal na iwasan mo lang paglabas. Hindi bawal na mag-quarantine muna tayo. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Huwag niyong ilagay ang inyong mga sarili sa kapahamakan. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yuridu mumriduna ala musih. Huwag lalapitan ng taong walang sakit ang may sakit. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, firra minal madadumi firaraka minal asad. Takbuhan, takasan, layuan ng isang may sakit. O layuan mo ang taong may sakit na nakakahawa na kagaya ng paglayo mo mula sa halimaw. So, dapat pangalagaan natin ang ating kalusugan. Huwag tayong lumapit sa lugar na may mga sakit. Huwag kayong pupunta sa lugar na pinagtitipunan, kung saan naghahalo-halo dito, sa market o saan mang lugar. Iwasan natin upang hindi tayo mahawaan. Yan po ang dahilan kung bakit nagsara ang masjid. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tum bihi. So, kapag narinig niyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sakit na ito, na kagaya ng coronavirus na yan, fala taqdamu alayh. Huwag kayong papasok doon. Huwag kayong lalapit doon. Lalo na ngayon, nasa loob na ng lugar natin.
Anong lugar ngayon? Halos buong mundo, buong city, halos nandiyan na sa lugar mo. Kaya, huwag kang magtangkang pumasok doon. Wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha. At kapag tumama ito sa lugar at nandoon ka, fala takhruju firaran minhu. So, huwag kang lumabas doon bilang pagtakas doon. Huwag kang lumabas. Kaya gawin natin ang lahat ng ating makakaya para maiwasan ito. Hindi bawal na manggamot, hindi bawal na uminom ng gamot, hindi bawal na iwasan natin muna yung masjid, hindi bawal na umiwas muna ito sa market, hindi bawal na iwasan muna yung kamag-anak mo na may sakit. Oo, yung pagbibisitahan, yung pagbisita mo sa kapatid mo, sa kapwa mo, sa magulang mo, kung may sakit silang nakakahawa kagaya nito, ay iwasan natin. Kasi wag mong ilagay, sabi ng Allah, ang iyong sarili sa kapahamakan. Panglima, na prinsipyo ng isang mananampalatayang Muslim, yanbaghi an yajtahid al-insanu fi akhdhi masadir al-ma'lumat allati tahummuhu min al-jihat al-mukhtassa. Bilang isang mananampalataya, kumuha ka ng impormasyon doon sa mga kinauukulan. Huwag kayong masyadong nakadepende sa Facebook na yan. Kung saan kumakalat mga fake news. Ang dami sa atin kung nagkakalat ng fake news. Kaya nga pinapahuli na eh. Huwag kang nagkakalat, nakakita. Meron pa yung nakita ko na yung pinasok yung mall na sinira daw yung mga nakita ko mismo. Tapos may nakita ko nag-comment doon na last 2017 pa yun. Bakit may mga ganun na pinagkakalat? Na mga ganun, mga balita na walang katotohanan, inilalive pa, samantalang taon-taon na nakalipas. Tapos akala ng mga tao ngayon, mas lalo mong tinatakot ang mga tao ngayon. Kinakailangan sa isang mananampalatayang prinsipyo natin, huwag mong dagdagan ang pagtakutin mo ang kapatid mo. Hindi yung nabalitaan mo lang na isang kumakalat na ganito ganyan tapos wala ka naman palang balita. Uy, meron dyan sa labas na may tinamaan ng coronavirus. Meron dyan sa ganito ganyan. Huwag mong takutin ang kapatid mo. Prinsipyo natin, kumuha ka ng tamang impormasyon sa mga kinauukulan. Huwag yung sa Facebook. Hindi naman reliable source ang Facebook eh. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang sabi ng Allah, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi. Itong mga taong to, kapag may dumating sa kanilang balita na tayo ay wala na, coronavirus free na tayo, o kaya ay nakakatakot sa lugar na to, tapos bali-balita lang, adha'u bi, ikakalat, ipopost, nakakita lang ng video, ipopost, ikakalat, ilalive, walau radtuhu ila rasul. Kung sana ay ipinagkatiwala na lang sana nila ito sa sugo ng Allah, wa ila ulil amri minhum, o kaya ay sa mga kinauukulan, sila na lang sana, pinaubaya mo na lang sana sa mga kinauukulan yung balita na ito, la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Di sana sila na yung unang nagbalita sa atin. Ikaw nang nauunang magbalita sa wala pa namang sinasabi ang gobyerno, wala pang sinasabi ang DOH, wala pang sinasabi ang kinauukulan. Ikaw nang nauunang magbalita. Ikaw na yung nagla-live, ikaw na yung nagsasabi na ito ang nangyari ngayon, samantala hindi ka naman kinauukulan, hindi ka naman pinagkatiwalaan ng gobyerno o binigyan ng posisyon na ikaw ang magbalita. Bakit ikaw na nauunang magbalita? Isang mananampalatayang Muslim sa panahon ngayon, huwag kang mag-post ng mga video, mga kwento na mas lalo mong tinatakot ang marami. Ipaubayan nyo po sa kinauukulan. Kaya ang prinsipyo natin na panglima, kung ano man ang kakalat na balita na lalong ikakatakot ng marami, ipaubayan nyo po sa kinauukulan. Huwag po tayo agad-agad maniniwala. Pang-anim at panghuli na prinsipyo natin, itong pinakahuli. Yanbaghi an yajtahid al-'abdu fi ad-du'a. Kinakailangan sa isang alipin manalangin. So ngayon, meron dito na dalawang dua. Merong dua na panalangin na pangkalahatan. Katulad ng Allahumma ahmina fi hadal bala, Allahumma idfa'anna hadal waba, pangkalahatan na dua. Ya Allah, ilayon niyo po kami sa ganitong uri ng sakit na nakakahawa. Ilayon niyo po kami sa mga tao na umapalapit sa mga tao na nahawaan ng coronavirus, pangkalahatan. Pangalawang dua na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang panghuli na prinsipyo natin. Ito pwede natin basahin. At mayroong dalil. Una, dalasan niyo po ang pagbabasa ng Suratul Falaq at Suratul An-Nas. Suratul Al-Falaq at saka Suratul An-Nas. Palagi niyo pong basahin yan. Yan, kasi sa ating mga Muslim, alhamdulillah, tayo nagpapasalamat sa Allah. Kumplito ang sa atin eh. Kumplito ang aral natin. Pati gamot. Kung wala kang pambili ng gamot, ang coronavirus, wala pa namang gamot, di ba? Hindi pa nabibili ang gamot. Yung bilyonaryo, yung trilyonaryo, ngayon, nabibili ba si Bill Gates, si Bulkia,
Nabibili ba nilang gamot? Wala pang nagbibenta ng gamot dito. Pinakamayaman sa buong mundo, kaya ba niyang bilhin ng gamot? Walang gamot. Pero narito ang gamot na itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na habang hindi pa tayo natatamaan, hindi sana pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay una, dalasan mo ang pagbabasa ng suratul Falaq, suratul An-Nas. Napaka-iksing sura, napakadaling sa ulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dalasan mo yung dalawang yan. Ilalayo ka ng Allah sa ganitong uri ng sakit. Pangalawang dua na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at palagi nyo nababasa sa Facebook itong dua na ito. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Ulitin ko ang dua na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Allahumma inni a'udhu bika minal barasi. O Allah, tunay na humihiling ako sa iyo na ilayo mo ako minal baras, yung sakit na kitong, wal jununi, at mula sa pagkawala ng utak, pagkawala natin sa sarili, wal judhami, at mula sa sakit na pumuputi at kinakain ng pamumuti na yan ng balat mo, wasayyi'il asqami, at ilayo mo rin ako ya Allah mula sa nakakatakot na sakit kagaya ng coronavirus. So yan, dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam na itinuro sa atin. At panghuli na dua na wag natin kalimutan sa umaga at hapon, sana makuha niyo ang dua na ito. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang sinabi niya, ma min abdin yaqulu fi sabahi o yaqulu fi sabahi kulla yawmin wa masa'in kulla laylatin, walang sino mang alipin ang babanggitin niya ito sa umaga, sa tuwing umaga at sa tuwing gabi, ay maliligtas siya. Ito ang sinabi, itong dua, Bismillahi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. 3 beses sa umaga, 3 beses sa hapon. Ulitin ko, Bismillahi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. 3 beses sa umaga, 3 beses sa hapon. Sabi, falay yadurruhu shay'. Ayon sa ibang riwaya, lam yusibhu faj'ata bala. Hindi ka mahahawaan, hindi ka tatamaan, hindi ka makakaramdam ng kagaya ng sakit na ito. Ilalayo ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sakit na ito. Basta dalasan mo lang ang panalangin, yung mga prinsipyo natin, ulitin nyo na lang inshallah mga kapatid. At umaga at hapon, huwag nyo kalimutan yung dua. Bismillah, sa ngalan ng Allah. La yadurru ma'asmi shay'. Hindi makakapinsala, hindi makakapanakit sa pamagitan ng kanyang pangalan. Walang makakatama sa atin. Fil ardi wala fis sama, kahit anumang mayroon sa mundo, maging ito man ay nasa kalangitan, at sa kalupaan manggagaling, hindi tayo mahahawaan. Walang mangyayari sa atin. Wa huwa as-sami', ang Allah ang nakakarinig sa lahat ng lingid at hayag. Al-alim, alam niya lahat ng lingid at hayag. Bismillahi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. So inshallah mga kapatid, ito ang prinsipyo ng isang mananampalatayang Muslim sa panahon ngayon. So sa mga huling pumasok, ibalikan nyo na lang po yung 6 na prinsipyo natin, at inshallah ilalayo tayo ng Allah sa coronavirus, sa sakunang ito, sa problemang ito na kinakaharap ng buong mundo. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi